Thank you, Lord. So, manindog tato sa basahon Ebanghelyo karon. Ang Ginoo minaang kaninyo. Ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus bingon ngadto sa mga labawong pari ug sa mga kadagkuan sa katawhan. Pamati kamo og laing sambingay. May sa katawo nga yutaan. Pinagtanom og mga paras, gikoral niya kini og gikalutag lungag. Nga kasudlan sa giniok nga ubas. Og nagtukod siya bantayan. Unya gipasaupan niya ang iyang parasan og milangyaw siya. Sa pamupo na sa ubas, gipadala niya ang iyang mga ulipon ngadto sa mga saop. Aron pagkuha sa iyang bahin, apan gidakop sa mga saop ang mga ulipon. Gibunalan nila ang usa o ang usa ilang gipatay o ang lain pagayod ilang gibato. Unya, gipadala pagayod niya ang laing mga ulipon ug labaw pa kadaghan kaysa unang gipadala. Ug mao gihapon ang gibuhat sa mga saop kanila. Sa katapusan gipadala niya ang iyang anak. Mingon siya sa walay duha-duha tahuron gayod nila ang akong anak. Apan dihang nakita sa mga saop ang anak, nag-ingnanay sila. Ania ang anak sa tag-iya. Tana, patyon ta siya, og muadto na kita sa parasan. Busa siya, ilang gidakop, gitaral. Ngadto sa gawas, sa parasan og gipatay. Karon ni abot sa tag-iya, unsa may iyang buhaton sa mga saop. Nangutana si Jesus. Sila mitubag sa walay duha-duha. Patyon niya atong mga taong dautan og pasaupan niya ang parasan og laing mga tao nga makahatag kaniya sa iyang bahin sa abot sa hustong panahon. Si Jesus mingon kanila, wala ba kamo makabasa sa gingon sa kasulatan? Ang bato ngay salikway sa mga magtutukod. Kay walay kapuslanan, mahimo hinuong bato nga labing importante. Buhat kini sa Ginoo og kay bulungan gayud kini. O midugang si Jesus, masasultihan ko kamo. Yang gingharian sa Dios kuhaon gikan kaninyo. O gihatag ngadto sa mga nasod, sa mga tao nga makahatag og maayong mga bunga. Nakabati kamo nga kadagkuan sa mga pari. Nakadungog og nakabati ang kadagkuan sa mga pari ug mga Pariseo sa mga sambingay ni Jesus. Og nakasabot sila nga nagsulti siya may tungod kanila. Busa dininguha sila pagdakop kaniya, apan hadlok sila sa mga tao nga miila kang Jesus nga usa ka propeta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Please be seated. Magandang hapon sa inyo. Si Nanay Lydia, Lola Lydia, nandito from Zamboanga. Dumating siya kagabi. No? And then lagi daw siyang nanood sa program natin. 89 years old. No? Ang sabi ko ni Nanay, kinikan lang sa live, Nay. Huwag ka nang punta bukas. Nandito pa rin. No? Welcome, Nanay Lydia. Sinong pinakamalayo? Maliban ni Nanay. Cebu. Leyte. Southern. Kayo kasama. Sino pa? Southern. Mindanao. Southern Leyte. Saan sa Mindanao? Mangagoy. Nakapunta na ako doon. Sa Mangagoy. Pangasinan. Kayo dalawa? Ikaw lang. Taga dito ra kanay. Talibon. Si Ate Genevieve, no? Genevieve. O si Brother Michael. From from Cagayan. So salamat sa pagbisita, no? Sino pa ang pinaka malayo dito? Mamaya mag-anointing of the sick ako sa inyo mamaya. And then merong mag-share sa atin ngayon si Sister Lisa. Dahil, Sister Lisa, from Miss 2 weeks ka na dito? So, kumusta ka na? No. Nagdigwa ka, nagsuka. Praise the Lord. So, meron siyang isi-share sa inyo, no, yung karanasan niya, no? Kumusta ka na? Arang na din. Miss Oriental, tulo Miss Aligan. Ako lang i-share ang journey kang Father Darwin. Una ko gi-solemn ni Father March 2. Dayon, grabing reaction. March 2 to. March 2. Dayon, grabing reaction ako ato. Ulaw kaayo kay di na ako makontrol akong galingon kay maghilaka. Lain ba yan yung tiguwang na mahilak ba?
Di para sa bata nga, ang bata cute man ginumilak ang bata. Pero ang tiguang ko, Ginoo ko murag luod kay ko tan-aw na tong panahon na. Dayon ikaduha nga kuan wala man kay ko nag-react adto diri no. Then nawala ang labad sa akong ulo. First nga solemn ni Father sa ako, nawala ang labad sa akong ulo kay akong ulo bitaw kanang murag mo out akong huna-huna. Dayon ikaduha nawala na sakit sa ako ang kuan kulamoy. Karon nang gagmay na jud akong kulamoy. Dili pa yan ni normal kay nga kana test na ko sa uric acid normal ra. Then kani manghugot man gud ni hugot gid siya karon gagmay na gid akong kulamoy. Dili na siya sakit. Dayon ikatulo nga solemn ni Father sa ako nawala na ang sakit diri sa akong iba reklamo ko si Madre nga apil akong diani. Nawala na pud karon diri. Ikatulo nimo nga solemn sa ako adre. Ay kuan na murag Enero man to diri kay katong kay murag sala pud to diri ba kay nagpatanto kog kwarta. Ano sala ba gina diri di ba? Then sa akong kamot wala na gyud. Oh wala na gyud. Kuan di katong ikatulo na nimo nga kuan di ba? Aw kani taon naman ko to diri. Taon murag sobra pa. Dayon katong ikatulo nga solemn ni Father sa ako di gyud na ko makontrol akong ulo kay magtuyok-tuyok gid akong ulo iko nga unsa naman ni akong ulo nga gaano ana gid ko mahalas sa pagmangman na mo ni Father ko diri sakit kay kung tangkugo din kaganiha wala na ko nag-react pero permi ko mangumpisal so kadtong atong naging semana kagahapon kaganiha nangumpisal kanang then ang ako bitang kuan ako ra ging giampo sa Ginoo ako ra kuan sa Ginoo nga akong sakit nga maulian ko kay labi na kay civil wedding pa ko wala pa ko makasal sa simbahan dayon katibitang sa una manggod kay di ko katulog nay mura og 2, 3, 4 hours ra ko matulog then sa pag-post atong punto por punto nga deliverance prayer nakatulog na ko then kani ako ra bitong basahon diri then naman to 3 times pati akong panguanon then sa una sa wa pa mag deliverance kani akong liog diri murag nay magkaraw-karaw iko nga di gid normal dayon ma-feel na ko nga naay tawo nga murag mo gakos na ako then nay makanabit ang murag matulog ko na ma-feel na ko nga murag naging abay na ako muna ako matulog ko butangan ginako akong kilid og aluna magkuan di ko sa una diri unlan unlan dayon nga nag self deliverance ko wala pa ko to kanhi sin Father ha kuan nawala na to siya den mur ma-feel gid ako na agi tawo nga maglantaw nako ma-feel gid nako kay naa man po koy kuan bitaw smell nga baho gumunong ako ra isa sa among balay ug naa akong anak sa eskwelahan so mo to nga ko gid nawala ra to siya nga nag self deliverance ko dayon karon hayag na nga ako ang kanabitong pamati then gaan kada self kada solemn ni Father sa ako naagi sakit na ako nga mawala naagyud grabe jud ang prayer jud sa kuan bitaw sa atong simbahan no nga pasalamat jud ko pero sa una sa ato yung kuan December nagdamgo jud ko nga ipanhi jud ko ni Father. Oh, 2013 pa ba ako kuan dibuti ni Mama Mary siguro guide na to. Kay di na bigid doktor akong gikinahanglan diri. Muna nga sa una last year pa jud ko nagkuan nga mutuod jud ko sa ingon ni Father nga all priests are healer. Kay kada adto mo ato jud ko divine mercy kay manguan ko once a month. Manang mangumpisal dayon. Mayo akong pamati. Then karon okay na gid. Okay na. Wala na ko, di na jud ko makakuan. Salamat jud kay sa Ginoo. Malihok man diri pero sakit lang gid kay kaning dinhi bitaw diri guot. Then tambok na akong diani. Wala nga daghan kay ko og mga gipangatuan mga albularyo. Muna di gid maayo mga atong albularyo. Then og kung mag-ato mo na di na gid ta maulian. Muna mora to akong ka-share diri. Salamat. Misamis Oriental. Sa gikan siya sa Misamis Oriental, no? So, dili natural ang sakit. Munang wa siya magkinahanglan og natural medicine. Ang natural illness need doctors. Munang ang mga apostoles kung yung mga apostol, sinabihan ni Kristo, go to the world, preach the gospel, heal the sick. Di naman sila doktor, di ba? Pero sino yung non-healer ngayon? Albularyo. Totoo, hindi. Albularyo yung non-healer ngayon. Supposedly, pare, all priests are healers. And then, ano sabi ni Kristo? Heal the sick and cast out the demons. Sino naman nag-cast out ng demonyo? Mga ibang sekta. Katoliko, wala na. Diba? Kaya nga kayo ngayon, ini-empower namin kayo. Nakinig kayo dahil kayo na ang magpatuloy po sa pag-pray sa bahay ninyo at sa pag-pray sa mga may sakit ninyo. Kung natural illness, you need doctors. Hindi naman tayo mga fanatiko, ha? Pero pumunta ka na sa doktor. Normal, walang uric. Just imagine, ang sakit. Mga sakit ng kamay mo, di ba?
At ilang taon na yon? Last 2000? Yung kamay mo? 2 to 3 years, no? Just imagine ha, isang exorcism, deliverance lang, nawala na yung sakit ng kamay niya for how many years, no? Natutuwa ba kayo? God is good? Grabe! God is good? Grabe! All the time? Baka mamangha kayo sa healing. Hindi yan ang pinaka-importante. Baka ma-amaze kayo sa healing. Wala tayong kaibahan sa mga albularyo. Ang focus natin is the change of the heart, the metanoia, the conversion. Na kayo ay lumapit. Kaya may mga pari tayong i-invite para sa inyo to give the sacraments. Dahil hindi ko kaya. Nandito ba yung Tagalog? Hindi ba siya pumunta dito? Nandito ba yung Tagalog from Makati? Siya po ay itong tinatawag, biktima po ng evil spell. Ano ba itong evil spells? Ito yung isi-share ko sa inyo ngayon, no? Ano ba itong evil spell? Ito pong evil spells is generic praise, which includes all forms in which someone is harmed through the occult, hidden action of the devil, and its various rites. Meron din silang rito. Uy, totoo na merong mga mangbabarang. Totoo na merong mangkukulam. Totoo. Merong demonyo din. Among those, they make use of are spells, evil eye, curses, satanic rites, and to cite the most common. The objectives are to divide. Ano yung objective nila? To divide. Para magkagulo tayo. To kill. Alam nyo, may pasyente kami, malapit na mamatay. Si Brother Juban. Brother Juban, lumaki yung tiyan niya. Ang laki ng tiyan niya. Laki ng bayag niya, umaabot sa kanyang tuhod. Doon siya sa provincial hospital. Yung oxygen niya is number 10 na. Nakahiga na siya. Hindi na siya upo. Ano nangyari mga kapatid? Napuntahan ko doon. May 2 doktor pumasok. Nag-ground sila. Nung nag-exercise ako, simple prayer, diagnostic prayer lang, nag-react si Juban. Ang daming demonyo. 8. Yung doktor na pumasok, lumabas agad. Natakot. At sabi ko, anong sabi ng doktor? Dahil after simple prayer of deliverance lang, tumayo na siya. Hindi siya makatayo. At ang maliwalas na yung paghinga niya. Father, may lawas na yung paghinga ko. Ano yung sabi ng doktor? Lahat ng lab, Father, walang findings, Father. Nasabihin mo ng doktor, hindi yan natural yung sakit mo. Palabasin na kayo. Kinabukasan pumunta sila dito. Kumusta ni si Juban ngayon? Yung kanyang tiyan normal na po. Ang laki ng tiyan niya. Ano? Mahirapan na siya. Yung maki yung paa niya. At pati na yung bayag niya. Mahirapan na siya sa paglakad. Pero after prayer of deliverance, nakalakad siya. Kaya nga, tinuturo namin sa inyo. Uy. Dahil hindi ko kaya, ako lang. Kung may harassment, kayo na ang mag-pray sa kamag-anak ninyo. Natutuwa ba kayo? Huwag kayong matakot. Dahil yung demonyo ay puno ng takot. At nandito ba si Honey Blaine? Andiyan sa likod. Si Honey Blaine, no? Oh. Sinapian din. Ang daming... yan ang... Nadala mo na ba yung picture mo? Sabi ng demonyo kahapon. Kahapon ba yun? Kahapon, no? Dahil ang dami nila in-exercise ko kahapon. Minsan makalimot ako. Sabi ng demonyo kahapon, Darwin, nandyan kami sa mga puno, nakatira. At yung picture ya, Darwin, yon ang dahilan. At yon yung course object. So, i-bless ko lang yung picture niya at i-break yung seal and consequence. Sino yung hindi pa nakakonfess? Meron tayong pari ngayon, ha? Sacrament of confession is greater than the Pope, greater than the Bishop. It is Jesus Christ. Amen? Kaya nga, nagtatawag tayo ng mga pari. Hindi ko kaya ako lang mag-isa. Nung una, ako lang mag-isa, magpakumpisal. Ang dami nila, 200, 300. Nung una, ako din mag-exercise. No? Pag abot ko sa kumbento, nakatulog ako. Saan? Sa CR. Pagising ko, ang lamig. Then, ang pagod ng buong katawan ko. Nanghihina, exhausted. So, nandito na yung mga pare. Salamat sa Diyos, hindi na ako nag-iisa. And then, nag-focus lang ako sa mga binarang, pinulam.
At kahapon sabi ng demonyo, Darwin, papatayin ka namin. Yung kailan? Huwag kayong matakot. Yung demonyo is master of threat. No? Meron ding hindi pumunta dito si yung from Makati po. So pasensya mo, tingnan mo nagtagalog okay. Nay uban di ka sabot og Tagalog niya nag-live sa ta. Muna nga sa Makati po siya at alam nyo nag-date sila doon sa Hagna, sa plaza sa Hagna. Merong ex yung niya, yung bagong boyfriend niya, may ex. Nagagalit sa kanya. At kung hindi mo yan hiwalayan, may mangyayari sa'yo. Last Tuesday pa po ito. Nagpasyal lang sila sa plaza, sa Hagna. Alam niyo, sumakit yung likod niya. Ang sakit ng likod ko. Nawala na siya. Dinala na sa albularyo. Buong Martes, no? Wala siya sa sarili niya. Sabi, no? This evil spell. Patuloy natin basahin, ha? Evil eye, curses, ano yung objective? To divide. Kaya nga, kami mga kapatid, close na close kami. Pero nga, bakit nakagulo kami ngayon? It might be evil spell. Hindi naman kami ganito. At may family members din yun lumapit sa albularyo, lumapit sa mga okultista, lumapit sa mga spiritista. They are doorways of the evil spirits. Ano sila? Mga manghuhula, mga palm reader. Ngayon, alam ko ang mangyayari sa'yo. Tingnan ko yung kamay mo. Hindi ka magtatagal. 1 taon ka na lang. Yun, no? Ano pa yung objectives nila? To make fall in love. Love potion, gayuma. Meron tayong maraming pasyente dito. To make ill. Magkasakit ka. Ano pa? To lead to suicide. Galit yung tao sa'yo. Nagawan ka ng ritual. Evil spell. Bakit ba ako nag-isip na magpakamatay? No? Ang ganda ng buhay ko at magpakamatay ako. Pwede yun, evil spell. Kita ninyo? And to divide spouses. Wala na akong gusto sa'yo. Wala na talaga. No? Grabe, no? De-engage. Pwede kang kita niyo yung sa Facebook, yung babae na sa Cagayan, yung scammer na tulala yung kanyang husband, yung asawa niya. May nag-sprinkle ng asin. Bakit nandito ako? Yan ay isa sa mga concrete example sa evil spell. At anong nangyari mga kapatid sa babaeng ito, yung lumapit sila sa albularyo? Wala siyang alam. Dinala siya dito Merkules sa gabi. Tagalog siya. Hindi siya marunong magbisaya. Alam nyo, diagnostic deliverance sa kasamahan natin. During deliverance, nag-react siya. Alam nyo, yung sinasabi niya, Bisaya. Very fluent siya magbisaya. Hunong na mo. Ayaw na may sa muka. Kining bayhana paulian na sa ilaha. Aron, tulura day kaadlaw ang iyang taning. May taning pa. Kasi Tagalog taning. Ha? Tagal. Hirapan tayo sa kalisod. Sa pagsasalita ng mga salitang ugat. Na binubuo ng mga barikos. No? So, yun ang nangyari sa kanya dito. At kahapon po, pumunta sila dito. Wala talaga siya sa kanyang isip. And then, maraming mga kasamahan niya na tumulong, humawak sa kanya dahil wild na wild siya eh. Wala siyang tulog from Tuesday until Thursday. Thursday, open na tayo kahapon. Lagi lang silang naghawak sa kanya. Na wild na wild. No? So, 2 araw, walang tulog. Almost 3 days. Papunta niya dito, nagbisaya. Hunong na, tinuro niya yung boyfriend niya. Ikaw ang hinungdan ani. Ikaw ang hinungdan ini. Bisaya na. Nung patuloy ako nag-solemn exercise, sinipa niya ako. Muntik nang matamaan yung opera ko dito sa cesarean. Na-cesarean ako no. Appendicitis, no. And then
Tapos sa exorcism, mga kapatid, nag-wild siya, nag-react siya, nagsasalita yung masamang espiritu. Dahil ito yung ritual na gawin ng mga mangkukula, mambabarang. Babasahin ko muna ha. In order to bring about an evil spell, 3 things are necessary. Para maging mabisa yung spell, merong 3 bagay na pinaka-importante. Kailangan may magkukulam. Kailangan may witch. Pangalawa, a person who commissioned the witch. Kailangan merong pumunta sa mangkukulam. The third, an object on which the ritual is performed. Pwede Monica, pwede yung buhok mo, kukunin, pwede yung litrato mo, Honeybee, litrato, nandito. May sacramentals din sila. Ano na yung sacramentals nila? Clothing. Pwede yung clothes mo. Kukunin nila. Photos, personal items. Yung mga bag mo na paborito, pwede kunin nila yon. Ano pa? Food. Kaya nga, yung mga pasyente namin, sa sakit during exorcism ko, saan yung sakit mo? Sa stomach. Baka may pinakain ka. So sa susunod, dahil tatanungin ko yung pasyente during exorcism, saang banda yung sakit? Dito, Father? Sige. Sa sunod na exorcism natin, yung exorcism about the curse na sent through food. So alam nyo, during exorcism, lalagyan namin ng holy and exorcise oil, yung tiyan niya, susuka siya. Ang unang pasyente ko dito, puno siya ng ang Tagalog ng kaspa. Balakubak. Ang karoon ko na ng balakubak. Puno yung ulo niya ng balakubak. Galing dito, ang kapal. For 10 years. Unang pasyente ko dito. Dahil asawa niya, ang driver natin. No. Father, tingnan mo yung anak niya ang pinatingin, pinapray. Dahil may cyst dito sa tutoy at sa likod. At may may schedule na for major operation. Parang natural talaga. Nakita si doktor eh. Ang laking bukol dito, cyst, and then sa likod, 2. At may schedule na sila. Father, pwede ba magpa-healing kami? Sabi ko, mag-confess muna kayo. Confession is greater than deliverance. So, nag-confess sila. And after confession, yung anak niya, sinabihan ko na hindi na masigla yung mukha niya. Dahil ang sakit na daw sa kanyang suso at sa likod. Mabigat yung katawan daw niya. At namumutla na. At nanghihina na sa paglakad. Sabi ko, tinabihan ko yung nanay, lagyan mo yung dibdib niya ng oil. No? Nilagyan niya. Alam nyo, nag-react. Uy, hindi to natural, Nay. No? Anong nangyari, Day? Mainit. Mainit ba yung oil? Hindi naman. Mainit. So, lagyan mo yung likod ng holy oil. Ninagyan niya. Ang init! And after that, mga kapatid, gumaan. Sabi ng bata, dalagita, gumaan yung pakiramdam ko, Father. Pero magpatingin ka. Listen to the words of your doctor. Dahil nakita nila na may natural na karamdaman ka. Listen to them. Because they are instrument of God. Go to them. Pagpunta niya sa doktor, sabi ng doktor, bakit? Nawala. Nasaan ba yung, cyst? Nawala. Anong nawala, Dok? Yung cyst. Sa likod, Dok. Wala din. Nawala na. Anong nangyari? So, nawala na, Dok. So, paano ito? Hindi na matuloy ang operation. Hindi sila nag-rely sa isang doktor. Pumunta pa din sila sa isang doktor. Second opinion. Punta nila doon sa private hospital. Tinignan. So, anong problema ng anak mo? Okay naman yung anak mo. May sisang suso, Dok. So, wala. Hindi natuloy yung major operation. Is it amazing? Kaya nga, tinuturuan namin kayo. Bago kayo pumunta sa doktor, make a prayer of deliverance sa mga sakit ng mga anak ninyo. Natutuwa ba kayo? Uy. Kung tihik pa ko, hindi na ako itulungan ninyo. Amen? Hindi ko kaya ko lang. No? You are here to be empowered by the truth. And it is the truth of our faith because you are baptized.
May babae na pumunta, maestra, guro. Sabi niya, Father, ang laki ng suso niya dahil stage 3 breast cancer na po. Laki ng suso niya dito. May mga, may linagay siya sa kanyang suso dahil ang dami ng, nana na lumabas sa kanyang suso. And then, kasama yung uncle niya, so magdasalan tayo, make a good confession, ma'am. Sige, Father. Nung nisprinkle ko yung holy water sa breast cancer niya, sabi niya, tumakbo yung yung uncle na. Ang layo ng takbo ng uncle niya. Uy, balik ka dito, ako na mag-isa. Panday bitaw, panday man siya. Ang iyang kamot na, kaya kalit magsinggit. Naigo sa martilyo, iyang. May na yung mga panday doon sa kumbinto niya. Normal man kayo. Kalit na siya singgit. Ang panday. Ang iyang kamot mo yun na igo. Luya tapos panday. No. Ang ginagawa namin, patuloy lang kami nag-pray sa kanya. Bumalik siya. Sabi niya, Father, alam mo ba? After a year, bumalik siya. Bumalik sa normal yung suso mo na, no? Yung suso ko. No. At hindi din ako nagduda. Hindi ko sinabi, patanawa ko, be. Lisod po. Ito, ng bugo kay siya. May ningon nga, Father, okay na kung tutoy, Father. Lisod mo kayo, patanawa ko, be. Lahi po, no? Muna nga, there is a natural illness. We need doctors. There is also beyond natural illness. Amen? At yung testimonya ni Sir Lisa. At anong nangyari yung babae? Alam nyo, after exorcism, yung babae doon sa plaza, kasama yung boyfriend niya, nakagising na siya after exorcism. Sabi niya, anong lugar ito? Di ba, nandun tayo sa plaza? Na Thursday na yon. So, galing tayo sa plaza. Pero, saan na tayo ngayon? Uuwi na tayo? Sinapian ka? Sinong sinapian? Siya, ikaw. Ako? Huwag kayong magkwento ng hindi totoo. Grabe naman kayo. Dito. At normal na normal po siya after exorcism. At yung evil spell dahil sa mga nagagalit sa'yo. And, what is our protection? Kaya nga, tinayo ni Kristo ang kanyang simbahan to protect us. So please increase your love to the church. Because the church is very special before the eyes of Christ. He shed His blood for us. Bigyan natin papuri ang ating Panginoon. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Salamat sa Diyos. Yung in-exercise ko ngayon, hindi nag-react. Yung tatlo, yung isa is from Switzerland. Nandito pa ba sila? Yung from Switzerland. Alam nyo, ang laki ng lusay niya dito, dalawa daw. Dito. Pumunta na din siya sa doktor. Nalito yung doktor. Tignan nyo, basta malito na yung doktor, hindi na yan normal. At ang dami ng doktor, Switzerland eh. Di ba? Bakit ba lumaki yung lusay niya and then lagi siyang luwa bitaw? No? Ang laki yung lusay niya dito. At alam nyo, kahapon pumunta sila dito at ngayon, kanina nag-usap kami, Father, nawala na po yung malaki na lusay. Yung dalawa, Father, meron pang maliit dito, Father, no? Dahil may mission ka pa. Yung mission mo, be closer to Jesus more. Magsamba ka lagi. Sa mga may sakit ngayon, ano ba yung the best medicine ninyo? Receive the Eucharist every day. Kung grabe yung sakit ninyo, araw-araw, receive the Eucharist. Eucharist is greater than any doctors because it is Jesus. It is the source of the wisdom of all doctors. The source of all medicine. The source of all healing because it is the Lord. Yung Eucharist. So yung mga nanghihina ngayon, mamaya, ibibigay ko po si Kristo. Yung mga lakas pa, magsamba kayo. Yung mga nanghihina na ibigay ko sa inyo, walang bayan po, libre. No? Walang bayan. Pasensya na kayo sa lugar dahil nag-rent lang po tayo dito dahil wala ng lugar doon sa convent. Ngayon is, kahapon ang daming tao. Usually, Friday, hindi gaano marami. Pero bukas close tayo. Bukas, bakit? May sports and evangelization po. Pupunta tayo sa Batuan. Pakakainin natin ang buong lungsod doon sa Batuan. No.
Dahil kapag walang pagkain, no, mingaw man. No, bisod man kay mamasol niya way paon. Nakasuway na mo pamasol niya way paon. Nakakuha mo. Bisag ibis di ka makakuha. Yan si Kristo. Kanang gutom na ko kay isda. Muna nga, muna mamasol ta ugma. Ya ubay-ubay na nga mga tao. Ya pasalamat ta sa mga followers nato. Ya mo ay major sponsor sa evangelization. Di ba? Gagastos tayo sa bulaklak during fiesta for decoration. Malalanta lang. Bakit hindi tayo gagasto for evangelization? Ang salita ng Diyos ay hindi mawawala. Mawala yung langit at lupa. Pero yung salita ko, my word will last forever until the end of the day. Amen? So kaya nga, close tayo bukas for that. Pupunta kami sa Batuan. So madaming tao yan. Dahil nalibot na natin yung Valencia, pupunta na to sa ibang lugar. No? And then, kaya close bukas. So, mag-open tayo Sunday. So, marami naman tao sa Sunday. Then, may misa dito every Sunday. So, Eucharist is greater than the priest. Eucharist is greater than the bishop. Eucharist is greater than the cardinal. Eucharist is greater than the Pope. It is the God of gods, the Lord of lords, the King of kings. So, blessed na blessed tayo. Mga nanay, mga tatay na nandito, unahin ninyo, dalhin ninyo yung mga anak ninyo sa simbahan po. Hindi pare yung pinuntahan nyo sa simbahan. The bread from heaven. Ano? Ang tinapay galing sa langit. At mamaya, sa mga may sakit, sabihin nyo sa akin, Father, may sakit ako, stage 4 cancer, stage 3. Ibibigay ko po sa inyo ang Eucharist. And then, after my talk, at after my blessing, papasok ako dun sa exorcism room. Nandyan si Kristo. No? Kung may sisigaw, huwag kayong tatakbo. Uy, kung may sisigaw man, huwag kayong tatakbo, ha? Hahabulin nila kayo. No? And then, huwag kayong matakot, ha? Activate your faith. Your faith is very essential to defeat Satan. Satan is nag-overtime na ngayon, ang demonyo. So, kailangan natin na magdasal lagi, no? Para maprotektahan tayo sa ating mga anghel. Tawagan niyo yung mga anghel ninyo, please. Kahit matanda na tayo. Guardian angel, no? Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day, be at my side, to light and guard, to rule and guide. Simple na simple lang yan. During exorcism ko, tatawagin ko yung litany of angels. Sabi ng mga demonyo, nandito na si Miguel. Nandito din yung guardian angel niya. Lalayas na tayo, no? Very inspiring, no? Lalo na itong babaeng ito, si Mama Mary, no? When we invoke her presence, nandyan siya lagi. Kaya confident ako during exorcism, eh. Bakit? Nandyan sila. Kasama ko yung mga santo. Kasama ko yung mga anghel, no? One time, yung possess, sinabihan ako, 1-on-1 tayo, Darwin. Ayaw palaban, Darwin. Isog makaka-Darwin na ka. 1-on-1 ta. Nag-ana siya. Nagliso na yung lawas. Itudlo ko niya. 1-on-1 ta, Darwin. Isog ka. Fuck you, Darwin. Nalingaw rin ko sa mga yawa usahay, no? Kaya igo na sila mga hadlok. Igo na sila mga hadlok. Muna nga, sa Genesis chapter 3, verse 15, ang bitin mo paak sa tikod sa babae. Ngayon sa tikod man, di sila katubang nato because we are the image and likeness of God. Amen? Ano sa to? We are the image and likeness of God. No, ay pinaka-importante. Si Monsignor Rossetti, alam nyo? Mag-exercise siya, magdadala ng mirror, salamin. So, bakit dala ka ng salamin, Monsignor? Yung possess ay pasamino niya, no? Di yun mo tanaw kung sa amin. Kaya nga, no, anong mahadlok ang mga yawa? Because we are created in the image and likeness of God. Bugoy po na sa Monsignor Rosito. Magdag sa amin. Lingo ko naman. Di yun mo tanaw. No? Oh. Una, na-discoveryhan po ni Monsignor. Theological explanation niya, because we are created in the image and likeness of God. Kaya nga, yung bitin, kagagat sa ating likod, sa babae. Mupaak siya sa tikod sa babae. So, nasa likod. No? Yung libak, di ba? Nasa likod mo na, libak. No?
No, babantay mo yung tang bitinan. So, how to protect ourselves, my dear brothers and sisters in Christ? Una, magpasakop ta sa simbahan na tatag ni Kristo para ma-enjoy natin yung sacrament. The sacrament is greater than sacramentals. No? Sacramentals is an extension to the sacraments. Sana gamitin nyo yan, kahit wala kayong sakit, bago ako matulog, mag-consecrate ako sa mga senses ko. I consecrate all my senses. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. I cast out the unclean spirit in my room. And I command all of you, you can command, because it is your room, your property. I command all spirits associated with these spells and curses to go immediately. Nandyan yan sa aklat ni Father Sikia, ha? Then mag-deliverance ako, mag-sign of the cross ako sa pintuan bago matulog. Pwede din, yung holy and exorcise water, ilagay nyo sa, sa main door ninyo. Yung anak ninyo, aalis, consecrate them with the holy water. Paano mag-sign of the cross? Ganito yung mag-sign of the cross, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Itong dalawa is the divinity and humanity of Jesus. Ganito. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Yung iba, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Maapil ang ilong. So, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. During exorcism, manginginig na yung mga possess. Or, hindi naman lahat possess. Oppression. Grave oppression, manginginig na. At kayo na magpatuloy at sa pamagitan ninyo na na-empower, i-empower din ninyo yung mga kaibigan ninyo. Okay? Why we can do deliverance? Because you are baptized. Nabautismuhan na ba kayo lahat? Yes or no? Yes. Nakumpirmahan na din? Yes. Yung iba ay magpakumpirma kung magpakasal pa. Ay, magpakasal. No? Dahil requirement. Dapat receive sacrament of confirmation. Kahit hindi tayo magpakasal. Huh? It is strengthening the gifts of the Holy Spirit in us. It is sealing us by the Holy Spirit. Amen? At ngayon, mag-bless ako sa mga religious items ninyo, ha? By the way, ang proceed sa mga religious items, tinutulong natin sa mga scholars. Ang ministry meron ng beyond 40 ka-scholars. Kung nakaabil kayo sa mga religious items, nakatulong kayo sa ministry at charity ng Saint Michael the Archangel. At sa sunod na araw, mga April siguro, may nagbigay sa atin ng 1.2 hectare for the Diocese of Tagbilaran. No? Hindi po yan sa aking pangalan. It is owned by the Diocese of Tagbilaran para magtayo na tayo ng permanent office sa Saint Michael Exorcism and Deliverance Ministry. Dito sa Diocese of Diyan po yan sa Lilam. First week sa April, magsimula na tayo dahil reshuffling na this coming June. At doon po ako ilalagay ni Bishop sa Lila. Resident na, hindi na po Paris Vicar. Bakit resident, Father? Matanda ka na ba? No? Dahil gusto ni Bishop mag-focus na po ako dito. Dahil gusto ko din mag-focus dito para ang dami po na mga oppression ng demonyo, obsession ng demonyo. Yung dinidiscuss natin kanina. At sana po ay mapatuloy natin ang ating pag-aaral sa mga katotohanan na ating simbahan po. Amen? God is good all the time. At kung may extra blessing kayo, pwede kayo mag-donate sa office natin. Pwede isang hollow block lang. Isang kabilya. At magtayo tayo ng chapel for catechism. And then, dormitory din. Magtayo tayo sa mga malayo na meron silang matutulugan. At magtayo din tayo ng training center dahil maraming mga pari na gusto din matuto. So, yung nalalaman namin sa kaalaman o katotohanan galing sa simbahan ay aming i-share din. Kahapon may binigyan kami ng seminar from Cebu sila. Pinadala sila sa mga pari nila. No? So, mas mabuti na natutuwa po ako dahil mga pari sumusuporta na sa mga laigo. Parang yung taga Cebu, meron ng maka-catechize nila doon. Hindi na sila yung mga mahihirap, hindi na makapunta dito. At Mag-zero. yun ang project Hey, check. Mga Mo rin, purpose niya, no? Walang problema dahil mayaman tayo. Natunan Amen? no? Walang problema yan. No? Problema ng Panginoon. So, meron akong ibibigay sa inyo na Bible po. Yung makasagot lang. Unang tanong, anong pangalan ni Pope Francis?
Oh, good news dahil nag-improve na yung kaligayan sa ating mahal na Santo Papa. Anong pangalan ni Pope Francis? Hindi yan tunay na pangalan eh. See? Pope Benedict. Ayun. Successor siya ni Pope Benedict. Hindi nyo alam? Sino? Sino? Sige, punta dito. Hoy! Exorcist yan. Francis. Tunay na pangalan ni Pope Francis. Tunay na pangalan. Sige, i-search ninyo. So, kung nalaman na ninyo, lapit kayo sa akin. Ibibigay ko sa inyo ang Bible. See? Dali. Dol. Dali. Ang una man kadool, kisa man ba? George Mario Bergoglio. Ka-search tayo, no? Kailan na kasi mong Santo Papa? Sunod nga pangutana. Kinsa man ang patron atong Mayo 19? Dool. Kisa? Sanos? Nakaron. Unsa may nahitabo sa sungkod ni San Jose? Dool. Unsa may nahitabo sa sungkod ni San Jose? Dool. Mura nakadungog ko. Dali, dool. Naunsa? Dool tayo. Naunsa? Wow, namuwak. God bless. Unsa man nga buwak? Wag isulti. Katapusan. Ato ng remembrance ha. Katapusan. Buhi pa ba si San Jose sa panahon niya gilansang si Kristo? Ha? Dool lali. Saman ba? Buhi? Patay na? Patay na. No. Congrats, brad, ha? No. Patay na. So, salamat kay ninyo. Salamat po ni Architect Socrates Fucanan dahil siya ang nagbigay sa atin ng mga Bible para maibigay ninyo. Kunya, kung may extra blessing kayo, pwede kayo mag-share from your heart sa ministry. Yung team natin ay hindi na po nagtatrabaho. Yung sinishare ninyo, dyan po yan sa ministry, hindi po yan sa akin. No? At kung wala naman kayo, apiki kaayo, iampo rami. Fair naman ang pag-treat namin sa inyo. Bakit fair? Because all of us are loved by God equally. Amen? Bigyan natin papuri ang Panginoon. May kanta kong tuturo sa inyo. No? Theme song natin ito. I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Okay? Nasagunan ninyo? Okay, let's sing together again. Together again. Bitaw. I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Balik, kalas. With feelings. Kay kita Katoliko kay wa kinabuhi. Ang lain tinuan, puno sa kinabuhi. Ang Katoliko, gikabuhi. No. Ang mga lain tinuan, mukanta, Hallelujah! Hallelujah! Yung mga silingan, yati ni mga tawhanan ni public restaurants. Hallelujah! Hallelujah! Katoliko, nangaluya. Nangaluya, Lord. Ay, mo kauwaw Pagawas, itong tingin ha? 1, 2, 3, go. I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Why we are here? Because God is here. Amen! God is good! Grabe! Siya to? God is good? Grabe! All the time? Simpre. God is good! All the time! Atong pakpakan ang ato Ginoo. So karon mag-bless ako sa inyong mga religious items, ha? Dahil magsimula na tayo. At mamaya, magsimula tayo, i-deliverance kayo lahat na nandito. Wala nang magbibideo mamaya, ha? Kung may mag-react man, wag niyong videohan. Yung katabi niyo kung mag-react, no? Wag niyong videohan, no? Hindi naman natin ipopost yan para maprotektahan natin ang bawat isa na nandito. Amen? Unahin natin yung asin ninyo. Diyan lang kayo sa upuan ninyo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our help is in the name of the Lord.
who made heaven and earth. You creature of salt, I purge of evil by the living God, by the true God, and by the holy God, by the God who ordered you, through Isaiah the prophet, to be cast into water to cure its unfruitfulness. Be thou purified salt for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead and the world by fire. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you would dine of goodness to bless and sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit, through Jesus Christ our Lord. Ay hindi lang yan holy salt, holy and exorcised salt. Sana po nakinig kayo kanina sa Catechism on Sacramentals. Sunod nating i-bless ang tubig ninyo. I-open niyo yung tubig dahil haluan natin ng asin mamaya. You creature of water, I purge of evil in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ His Son our Lord, in the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him, together with his fallen angels, by the power of the selfsame Jesus Christ our Lord, who shall come to judge the living and the dead and the world by fire. O God, over man's salvation, those dispense wondrous mysteries, with efficacious sign of water, hearken to our prayer, pouring forth your benediction upon this element, which we consecrate with manifold purifications. Let this creature serve you in expelling demons and curing diseases whatsoever. It sprinkles in the homes of the faithful, but cleanse and delivered from harm. With such homes enjoy spirit of goodness and air of peace, freed from baneful and indistinct. May everything opposed to the safety and repose of them that were therein be banished, so that they may possess the well-being the sick, in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ the Lord. With the salt and water be mixed together. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lagyan nyo ng konting salt yung tubig ninyo. The Lord be with you, author of invincible strength and King of incurable empire, ever the glorious triumphant one, who restrained the force of the adversary, who overcome the phrases of the devouring enemy, who valiantly put down hostile influences, prostrate and fearsome we beseech you, Lord. Consider kindly this creature of salt and water, make it honored and sanctify it with a Jewish witness, whereby it is sprinkled in your name, may devilish infection cease, venomous terror be driven afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us, as we implore your mercy to our Lord Jesus Christ our Son, who lives and reigns with you, the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Yung tubig ninyo ay holy and exorcised water. During exorcism, basta nandyan pa yung demonyo, mapapaso sila sa holy and exorcised water. So, sunod natin i-bless ang olive oil. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil, I cast out the demon from you, by God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that they contain. Let the Osiris power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machinations be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind to all who use it. The name of God the Father Almighty, the name of Jesus Christ the Son of the Lord, the power of the Holy Spirit, the advocate, as well as in the love of the same Jesus Christ our Lord, who is coming to judge both the living and the dead and the world by fire. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also the service with knowledge, may it please you to regard favorably and to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it when the sick, so that when they may dwell, they may give thanks to you, the living and true God. Grant you pray that those who use this oil, which are blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all the wiles of the enemy. Let it be a means of averting any kind of representative for man, made in your image, and redeemed by precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of the serpent through Christ our Lord. Holy and exorcised oil na po yung olive oil ninyo. No? Sunod, general blessing, candles, incense, bells, rosaries, rosary guide, handbook, medal, cross, crucifix, sacred images of God, sacred images of the angels, sacred images of the saints, scapulars, all your religious items in your hands. General blessing ang kasunod. Blessing for all sacramentals. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the Church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on these religious items.
that we will also use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Thine that through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items mightily restrain the devil and his demons, and all unclean spirits, rendering them powerless, unable to harm the pledge of peace and people, and to whomever these are used in the exercise of the ministry. Wherever it is kept, when clean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm, nor even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ, your Son, be glorified forever. This we humbly ask, through the same Jesus Christ, our Son and Lord, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Kung maubusan kayo ng mga religious items, oil, water, salt, lahat ng pari makabless. As long as they are using the ritual of the church. Bakit kailangan ng ritual ng simbahan? Para manaig yung intention ng simbahan, hindi yung intention ng pari. Okay? So, mamaya, ngayon, tatawagin yung mga pangalan ninyo, and then papasok ako for solemn exorcism sa mga nang-react na mga pasyente nung naunang mga araw. Kung mag-react kayo sa sunod na mga araw, i-exercise ko kayo, no? At sana hindi na kayo mangarap na ma-exercise, no? No. May lola ni Ari dere nga, "Father, ako yawa, Father." Pag exercise ko, amang guyawa la. Ang uban gani, muna na gani, ganahan na mawa ang yawa. Ikaw po ganahan po ka mayawaan. Bali po lang imo la. So tatawagin yung pangalan ninyo ha. So God bless ha. Magsimula na tayo.